Mic check. Mic check. Mic check. Mic check. Mic check. So, it's already audible po. So, magandang umaga po sa inyong lahat o kung anong oras naman po pinapanood ang video na ito. So, ngayon po ay ang day 17 ng ating majorship session. So, this will be the last for our regular coaching session. Katulad po ng sinabi ko sa ating post, kasi we will be proceeding to the final coaching na po for siguro mga next week or starting this week. Hindi pa po namin na-receive yung schedule as of this moment. Pero yes, yun po, we will be proceeding to the final coaching session already. So, yan. I think naibigay naman po natin mostly ng mga items kahit 17 sessions because 50 lang po yung required natin every session but we are exceeding. Nagkakaroon po tayo ng 65, 60 and lately nagkakaroon po tayo ng 70 items since most of the questions are already bearing concepts na tapos na po nating i-rationalize. So that's it. So without much further ado, we will start our last session for the regular coaching session. Okay, so yun po. So we will now start. So this particular set po includes items from Istruktura ng Wikang Filipino, Panitikan ng Rehiyon, meron po yatang Kulturang Popular, and Sanaysay at Talumpati. Okay, so yun po yung ating mga coverage for this set. No? So mixed items pa rin. So, simulan na po tayo. Number 1, anong uri ng panaguri ang may salungguhit? Si Joseph, ang aking kapatid. Letter A, tiyak. B, tiyak. C, walang kasarian. Or letter D, pambalana. So, ang hinahanap po natin dito is uri ng panaguri. Okay? So, wag po kayong malito kasi, di ba, doon sa ating clue na kapag nakasunod sa pantukoy na ang mga si na, ako, yung madalas is automatic, yun po ay paksa. No? Pero kung mapapansin po natin sa pangungusap na ito, meron tayong dalawang pantukoy, yung si at saka yung ang. So in this case, para malaman po natin kung nasaan po yung ating paksa at panaguri, okay, baligtarin po natin siya, ilagay po natin sa di karaniwang ayos kasi ito po ay nasa karaniwang ayos, no. So ano ba ang indikasyon na yan po ay nasa di karaniwang ayos? So, yung may I. So, baligtarin lang natin, gawin natin, ang aking kapatid ay si Joseph. So, ibig sabihin, ang aking kapatid ay si Joseph. Ang aking kapatid, siya yung panaguri. Kasi yun yung, siya yung paksa. Kasi ang paksa ang nauuna kapag ang pinag-uusapan natin ay di karaniwang ayos. Okay, paksa ang nauuna kapag di karaniwang ayos. So in this case, ma-identify agad natin na yung panaguri dito sa pangungusap na ito ay si Joseph. But obviously, meron naman po siyang salungguhit. So, ano ba yung plausible nating sagot dyan? So of course, tiyak po yan, no? Kasi hindi naman po yan di tiyak. So, specific, no? So, yan po ay isang uri ng panaguri na tiyak. Okay, and klarong-klaro naman, meron naman siyang kasarian kasi nga, yan naman po ay Joseph, so pangalang panlalaki. And then, hindi rin po siya pambalana kasi kung pangalan yung titignan natin, yan po ay pangalang pantangi kasi tiyak na pangalan ng isang tao. So, yung tamang sagot po dito is letter B, tiyak. Number 2, alin ang halimbawa ng panghalip panao? Letter A, ito. B, siya, C, iyan, or letter D, dito. So, very obvious na ito. Pag panghalip panao o yung panghalip na pinanghahalili sa pangalan ng tao, yan po ay letter B, siya. Okay? Again, letter B, siya. 3, piliin sa sumusunod ang pinakatamang pangusap. Letter A, nahuli akong pumasok sa kadahilan ng nasira ang sasakyan. B, nasira ang sasakyan kaya nahuli ako sa pagpasok. C, nasira ang sasakyan ko kaya nahuli ako sa pagpasok. Or letter D, nahuli ako sa pagpasok kasi nasira ang sasakyan ko. Yan, so meron tayong tatlong live viewers. We have Ronaline Galyemaso, Lorena S. Aranies, and Hara. Okay, so magandang umaga po sa inyong lahat, no? So, answer po kayo doon sa ating comment section. Pakilagay na lang po ng inyong item na sinasagutan and kung ano po yung letter of your choice. Okay, para malaman po natin kung tama po ba or mali. Okay, so pinakatamang pangungusap. So, diretso na po tayo sa answer. Yan po ay, nasira ang sasakyan ko, kaya nahuli ako sa pagpasok. Okay, so yan.
nasira ang sasakyan ko kaya nahuli ako sa pagpasok. Number 4, mahusay umawit si Jose, patlang ay lagi siyang nagsasanay umawit. Letter A, datapwat. B, bagamat. C, palibhasa. Or letter D, ngunit. Okay, so yung hinahanap natin dito is parang bakit kaya mahusay umawit si Jose? Okay, so ano yung pwede nating ilagay dyan na salita para maidugtong yung mga ideya ng dalawang sugnay na iyan. Okay, so dahil ang hinahanap natin ay yung makakapag-ugnay upang mailahad natin na yung isang bahagi dyan ay dahilan, no? Sanhi para doon sa bunga na mahusay siyang umawit. Bakit siya mahusay umawit? Palibhasa ay lagi siyang nagsasanay umawit. Okay, so letter C, palibhasa. Number 5, panahon na upang magdilat ng mata at makisangkot sa mga usapin. Ito ay nagpapahiwatig na letter A, kalimutan ang usapin. B, idilat ang mga mata. C, umiwas sa usapan. Or letter D, magising sa katotohanan. Okay, so hinahanap natin ano ba ang ibig ipahiwatig ng pariralang magdilat ng mata. Okay, so yan, pag sinabi natin hinamon ni Mayor Benji Magalong ang mga Pilipino na magdilat na ng mata sa nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Halimbawa, pag sinabing ganon, ano ba ang ibig na sabihin ng pangungusap na iyon? So, hindi lang po kalimutan ang usapin, hindi po yan pwede. Idilat ang mata, hindi naman po literal na interpretation, so hindi rin po siya pwede. At lalong-larong hindi din pwede yung umiwas sa usapan. Kasi nga, magdilat ng mata, ang ibig pong sabihin ay magising sa katotohanan. Okay, so yan, magdilat na po ng mata sa mga nangyayari sa ating paligid ngayon. Lalo na po sa mga korupsyon dyan. Okay, number 6, I take vitamins pero payat pa rin. Aling kaantasan ito ng wika? Letter A, balbal. B, jargon. C, lalawigan or lalawiganin. Letter D, kolokyal. Okay, so ang hinahanap natin is antas ng wika. So yung antas ng wika, nakapublish po diyan doon po sa Komunikasyons Akademikong Filipino. Actually, hindi na po siya bahagi ng inyong current na curriculum. But I think sa majorship na nandun po yan, sa aklat po ni Bernales sa Komunikasyons Akademikong Filipino. I don't know if nandun din po sa aklat ni Ostero na Komunikasyons Akademikong Filipino, pero yan, nandun kay Bernales. So, ang hinahanap natin antas ng wika. So, doon sa pangungusap na I take vitamins, pero payat pa rin. Yan po, ang sagot po natin dyan is kolokyal. Bakit siya naging kolokyal? Kasi yung madali nating pag-unawa kapag kolokyal is that nagkakaroon ng pagpapaikli. Halimbawa, yung mga mayroon, ginawang meron, saan, ginawang san. Okay, so yung mga kadalasan ganun. No? Pero, ang kolokyal, involved din po doon yung parang code switching or paghahalo ng dalawang magkaibang wika sa iisang pangungusap or sa isang pahayag. So, yan po ay bahagi din po ng kolokyal. Kasi parang madulas na pagsasalita lamang, mabilisan or like free-flowing. So, nagkakaroon ng code switching at normal po yung bahagi ng pakikipagtalastasan. Okay, so ang tawag po dyan sa kaantasan ng wikang iyan ay kolokyal. Number 7, aling antas ng wika ang pangungusap na tunay na nakahahalinang pagmasdan ang pagsikat ng araw? Letter A, pampanitikan. B, pambansa. C, lingua franca. Or letter D, balbal. Again, aling antas ng wika ang pangungusap na tunay na nakahahalinang pagmasdan ang pagsikat ng araw? Letter A, pampanitikan. B, pambansa. C, lingua franca. Or letter D, balbal. Okay, so yung hinahanap natin is antas ng wika. Matatagpuan natin doon sa nakahahalinang pagmasdan ang pagsikat ng araw. Okay, so sagot po natin dyan, diretso po tayo, yan po ay pampanitikan. So take note po, pag sinabi nating pampanitikan or pambalarila, hindi pambalarila, panretorika. Pampanitikan or panretorika, ang ibig po niyang sabihin is yung antas ng wika na ginagamit po ng mga makata, ng mga manunulat na mas malalim kaysa doon sa natural or kadalasang ginagamit sa mga paaralan, sa gobyerno. Kasi yun pong kadalasang ginagamit natin na tiyak na standard, yun po yung tinatawag nating kaantasang pambansa. Pero kapag ginagamit po ng mga makata, ng mga manunulat ng panitikan at ng retorika, yan po ay pampanitikan. Bakit ba pampanitikan? Kasi doon po na matatagpuan natin sa bahagi na tunay na nakahahalinang pagmasdan. Okay? Hindi na lang sinabi na tunay na masaya akong makita ang pagsikat ng araw. So, sinabi niya pang nakahahalinang pagmasdan. So, tiyak na mayroong matayog na pagpapahayag. So, yan po ay nangangahulugang pampanitikan. Okay? Lingua franca, yan po yung again, ginagamit ng mga
mga tao na mayroong magkaibang wika kapag nagpang-abot sila sa iisang sitwasyong pantalastasan or komunikasyon. So halimbawa, magkaiba kayo ng ginagamit na wika sa inyong mga tahanan or sa inyong mga lugar, pero kung nag-abot kayo sa halimbawa sa Maynila, ang lingua franca ninyo ay magiging Tagalog or Filipino. Okay, kung ikaw naman ay nasa Mindanao, halimbawa ikaw ay tausog sa inyo, Mandaya or di kaya'y Atamanobo, pag napunta kayo ng Davao para magkaintindihan kayo, gagamit kayo ng Binisaya. Okay, so yan po yung ibig sabihin ng lingua franca. Number 8, ginaya ni Rowan ang tilaok ng manok kaninang umaga para gisingin ang kanyang kapatid. Anong teorya ito? Letter A, teoryang Yuheho. B, teoryang Dingdong. C, teoryang Tata. Or letter D, teoryang Bawaw. Okay, so very easy po ito pag panggagaya ng mga tunog na nandoon sa paligid. Ang teorya ng wika na kinasasangkutan po niyan ay of course teoryang Bawaw. Okay, again, teoryang Bawaw. 9. Aling tanggapan ang may tungkulin magkaroon ng isang wika na gagamitin bilang isang wikang pambansa? Letter A, surian ng wikang pambansa. B, surian ng pambansang Pilipinas. C, surian ng mga wika sa Pilipinas. Or letter D, wika ng Pilipinas. Okay, for this item guys, actually yan po yung sa sinauna. Bakit sinasabi natin sinauna? Kasi yung choices natin is from 1936 pa po. Okay, ano ba yung 1936 na nabuo? Okay, yun yung sa kautusan ni Pangulong Manuel Quezon, and of course, batay na rin sa Konstitusyon or sa Ligang Batas 1935. Kasi kung meron po diyang komisyon sa wikang Filipino or KWF, yun po yung kasalukuyan. Pero ang hinahanap natin is yung kanilang tungkulin is magkaroon ng isang wika na gagamitin bilang isang wikang pambansa. So, ibig sabihin maghahanap talaga sila. So, ano ba yung proseso niyan? Of course, alam na natin na nagkaroon ng pagpili mula sa mga pangunahing wika ng Pilipinas kasama yung Tagalog, Cebuano, Ilocano, Waray at marami pa pong iba para makapili po sila ng isang wika na katutubong wika na maging batayan ng wikang pambansa. Okay, so anong tanggapan yon or anong organisasyon or ahensya? Okay, so yung plausible answer lang po natin dito, wala pong iba, yan po ay ang surian ng wikang pambansa. That is SWP. Of course, siya po mismo. Okay? Yung surian ng pambansang Pilipinas, very wrong, no? So, hindi na po natin kaagad i-answer yan. Eliminate na kaagad, no? Another one, surian ng mga wika sa Pilipinas, wrong din po kasi wala naman pong ahensyang ganyan. Siguro magiging plausible distractor po yan kung ang nilagay po dyan is linangan ng mga wika sa Pilipinas. Kaya yun po yung sa 1990s na ahensya na ipinalit sa tawag ng sa SWP, linangan ng mga wika sa Pilipinas. And of course, letter D, wika ng Pilipinas, another wrong din po kasi hindi naman po yan tumutukoy sa ahensya or tanggapan. Our answer for this one, tanggapan na may tungkuling magkaroon ng isang wika dahil pipili pa lang ng batayan ng wikang pambansa, panahon ni Manuel Quezon, SWP, surian ng wikang pambansa. Number 10, sino ang Pangulong nagdeklara na Filipino ang itatawag sa wikang pambansa? Letter A, Emilio Aguinaldo. B, Corazon Aquino. C, Ramon Magsaysay. Or letter D, Benigno Aquino Sr. Okay, yung hinahanap po natin, not necessarily na yung Filipino or yung Pangulo mismo, but sa time niya. Okay, so ang nagdeklara po no, sa time niya is of course pag Filipino, F yung hinahanap natin is that is Corazon Aquino. Bakit po? Kasi yung Filipino is nakalagay po yan sa Konstitusyon ng 1987. Alam naman po natin na ang Konstitusyon 1987 ay bidalangkas post-EDSA. So matapos pong mapaalis no ang administrasyong Marcos Sr. noon, okay, so sa pamamagitan ng 1986 EDSA People Power Revolution, taong 1987 bumalangkas po ng bagong konstitusyon at doon po sa konstitusyong iyon nakasalukuyan po natin ginagamit Article 14 Section 6 to 8 nakalagay po doon na ang Filipino ay siyang magiging wikang pambansa ng Pilipinas. Okay, so yan po ay panahon ni Corazon Aquino. Pero meron po tayong mga readings na taong 1973 pa lamang po yun sa konstitusyon ng panahon po ni Marcos Sr., meron na pong parang Filipino na idea. But official po siyang na kinilala na wikang pambansa is panahon na po ni dating Pangulong Corazon Aquino. Okay, so that is number 10. Tagalog, of course, 1937. Okay, Tagalog bilang batayan, that is 1937.
Yan po yung pambansang wika. Kaya noong time na yon, pag sinabing ano ba ang wikang pambansa ng Pilipinas, 1937 hanggang 1958, ang sagot po nila is Tagalog. So, ibig sabihin, kinilala ang katutubong wikang Tagalog bilang wikang pambansa ng Pilipinas. Pero pagdating po ng 1959, hindi na po Tagalog. So, pinalitan po, basically yung pangalan na naman ginawang Pilipino. Okay, so Pilipino po ang tawag, 1959, at batay po yan sa kautosan ni DEX or ni Edukasyon, ewan ko secretary na ba yung tawag doon, o Kalihim, tama, Kalihim Jose Romero. 1959, Pilipino, Kalihim Jose Romero. Okay, naging Filipino naman 1987, panahon po ni dating Pangulong Corazon Aquino. Number 11, binubuo ng ilang simbolo ang baybayin. So, letter A, 24, B, 17, C, 10, or letter D, 14. Wait lang guys ha. So, binubuo ng ilang simbolo ang baybayin, of course. Alam na po natin yan, no? Ilan ba ang simbolo ng baybayin? Of course, yan po ay 17, 14 na katinig at 3 patinig. Kasi isa lang po yung O at U at saka I at E. So, isang tunog lang po sila sa baybayin. Okay, so hindi po titik yung sinasabi kasi pag sinabi daw baybayin, hindi pa daw yung titik, kundi mga simbolo. So, 17. Number 12, ang individual ang siya mismong nagiging tagapaghatid at tagatanggap ng mensahe. Anong proseso ng komunikasyon ito? Letter A, interpersonal, B, intrapersonal, C, kognitibo, or letter D, metakognitibo. Kapag komunikasyon sa iyong sarili, ikaw mismo ang tagapaghatid at siya ring tagatanggap ng mensahe, nangyayari po yan sa proseso ng pagninilay-nilay or refleksyon, introspeksyon. Yan po yung tinatawag nating komunikasyong intrapersonal. Again, intrapersonal. Ibig sabihin sa loob. Kaya kapag komunikasyon naman sa ibang tao, yan po ay interpersonal. 13. Alin sa mga ito ang palabuuan? Letter A, pragmatics, B, syntaxis, C, semantica, or letter D, morpolohiya. Walang po problema, Ma'am Juvie, kung kayo po ay mag-watch po doon pagkatapos na pong ano ba yan? Ma-air yung ating live stream, walang problema po. So, pwede nyo pong balikan. So, ayan. Pwede nyo po yung balikan mamaya. Unahin nyo po muna yung lakad nyo, then pwede panoorin kahit hating gabi. Ayan po. So, yung iba, mas mabuti na panoorin nyo ngayon para wala na kayong alalahanin mamaya or mag-study na lang kayo. So, pag palabuuan, yan po ay morpolohiya. Alam na po natin yan. Okay? Palabuuan, morpolohiya. 14. Kinilala nito alinman sa tagapaghatid o tagatanggap ng mensahe bilang kasangkot ng pakikipagtalastasan ng kapwa, lumilikha at tumatanggap ng mga mensahe. Ano ang tinutukoy sa pahayag? Letter A, modelong ekologikal, B, modelong transaksyonal, C, modelong interaktibo, or letter D, modelong irasyonal. Again, kinikilala nito ang alinman sa tagapaghatid o tagatanggap ng mensahe bilang kasangkot ng pakikipagtalastasan na kapwa lumilikha at tumatanggap ng mensahe. Ano ang tinutukoy sa pahayag? Okay, yan po yung tinatawag nating transactional model. Ibig sabihin, kapwa tagapaghatid or tagatanggap sila ng mensahe na maaring lumikha or tumanggap ng mensahe. Ano pong ibig sabihin? Nagkakaroon po tayo ng two-way process ng communication. Yan po ay nandoon sa modelo ni Shannon at Weaver kung saan hindi lang po yung sender ay sender lang siya palagi kasi kapag nagbibigay naman ng tugon or feedback yung dating receiver, siya naman po yung magiging receiver. Okay, so pag ang receiver nakatanggap ng mensahe, halimbawa narinig niya yung sinabi ng kanyang kausap, so mag-encode naman siya ng kung ano yung sasabihin niya,
And then, pag sinabi niya na ito, yung kanyang kausap na naunang magsalita, siya naman din yung magiging receiver in that context. So, yan po ang transactional model or two-way communication process. 15, ala ang layo e. Anong variety ng wika? Letter A, idiolect. B, dialect. C, sociolect. Or letter D, ethnolect. Again, ala ang layo e. Anong variety ng wika? Letter A, idiolect. B, dialect. C, sociolect. Or letter D, ethnolect. I will not act as if napaka-expert ko dito sa variety ng wikang ito, pero sa tingin ko yan po yung sa Batangas na may mga tunog na may mga sa nakarugtong, no? Correct me if I'm wrong kung baka merong Batanggenyo dito. Pero yun po yung napag-aaralan natin na yung mga mga ganan, ala yun po yung sa Batangas, no? Or sa Batangas Tagalog. So, ibig sabihin, Tagalog pa rin yung kanilang wika, pero kapag pinag-uusapan natin na iba yung, halimbawa, punto or may mga dagdag na mga tunog, may mga ibang katawagan doon sa Batangas kapag ginagamit nila yung Tagalog, pinag-usapan natin ang geographical na variasyon ng wika. So again, kapag sinasabi nating geographical na variasyon, yan po ay dialect. Again, geographical na variasyon, dialect. Kapag idiolect, yung sa iyong sarili, sociolect, yung ginagamit sa lipunan, ethnolect naman yung ginagamit sa ethnolect, yung ginagamit ng mga pangkat etniko. Okay? Na 16, ang siya ay anong halimbawa ng variety ng wika? Letter E, idiolect. B, dialect. C, sociolect. Or letter D, ethnolect. Ito mas medyo confusing siya ng kaunti, guys. Kasi parang, ano ba yan? Parang kulang yung ating question. Pero yun po talaga yung nasa source. And it's very important na masanay kayo dyan sa mga questions na yan. Kasi minsan, may ganyan talaga sa board exam, no? Parang, ano ba yung kulang sa question na ito? So, you have to exercise, ano ba yan? Utmost prudence in answering, no? Kasi, kailangan mong talagang maging ano ba yan, no? I-contain mo na yung pinaka analytical mong sarili, no? Paano mo siya i-approach, no? So yan. Ang siya ay anong halimbawa ng variety ng wika? So if I will be interpreting this question, yung sinasabi ng tanong is yung kapag may kaugnayan sa siya or yung ikaw mismo, ano ba yung variety ng wikang iyon? So sagot po natin dyan is idiolect. Okay? So madalas pong halimbawa nito sa mga aklat is yung pamamaraan kung paano po magsalita si Mike Enriquez na meron siyang signature, no? Na halimbawa, excuse me po, ayan, mga ganyan. Or, sino pa ba? No, si Noli de Castro na magandang gabi bayan, ayan. So, sila yung mga halimbawa na madalas nating makita sa mga aklat kung idiolect ang pinag-uusapan kasi sila yung nagpapahayag na meron talagang sarili. Yung isang tao ay meron talagang sariling kumbaga pamamaraan sa paggamit ng wika. So yun yung idiolect, yung siya mismo. Okay? So yan. Or kung si Jessica Soho naman, di umano. Ayan. So ganyan. Number 17. Shota, ermat, at erpat ay mga halimbawa ng informal na salita. Anong antas ito ng wika? Letter A, balbal. B, lalawiganin. C, kolokyal. Or letter D, formal. Ayan, very simple, no? Pag sinasabing ganyan, na mga salitang informal, kadalasang halimbawa yung shota, ermat, at erpat, yan po yung mga salitang balbal. Okay? Balbal. Yung sinasabing pinakamababa na antas ng wika. Kasi ito po ay nabubuo no sa mga lansangan, sa mga grupo-grupo ng mga tambay, mga ganon. So pinakamababang antas daw yan ng wika. Pero ayon po sa aklat ni Bernales, meron pa pong mas mababa pero hindi isinasali. Yun po yung salitang vulgar. Okay? Which contains profanities, mga hindi mabuting mga salita na madalas iniiwasan. Yan po yung tinatawag na vulgar. Okay? Or bulgar. 18. Alin ang hindi katangian ng wika? Letter A, dinamiko. B, katutubo at likas. C, kaantasan. Or letter D, may proseso sa pagbigkas. Okay, sige daw. Number 18, hindi katangian ng wika. So, alin kaya dyan? Ang dinamiko, katangian ba yan? Katutubo at likas. Kaantasan. Okay. So, yung wika, yung hindi niya po katangian is eto po. Actually, related pa rin naman siya sa wika. Pero, hindi na siya yung isa doon sa mga sinasabing katangian ng wika. Ayon po sa mga pagpapakahulugan ng mga pantas, katulad po ni Henry Gleason. Okay, so may proseso sa pagbigkas, hindi na po yan kasali sa mga katangian ng wika na alam po natin. So, dinamiko, of course, kasali yan kasi ang wika ay nagbabago. Number 2, katutubo at likas, gayong ang wika ay bahagi ng kultura ng isang pangkat.
Ayan, katutubo, and then kaantasan, kaya tulad ng sinabi natin kanina, ang wika po ay may dalawang kategorya, formal at informal. Sa ilalim ng formal, meron po tayong pambansa at pampanitikan, and doon po sa informal, meron naman po tayong lalawiganin, kolokyal at balbal. So in short, yung tatlong yan ay bahagi ng mga katangian ng wika maliban sa may proseso sa pagbigkas. 19. Ang pidgin ay sinaunang terminong letter A, structure, B, business, C, agriculture, or letter D, office. Okay? Sinasabi doon sa tanong natin, sinaunang termino daw ang pidgin na, okay, yan po ay business. Business terminology. Okay? Business terminology. 20. Alin ang dalawang dimensyon ng pagkakaroon ng variety ng wika? Letter A, nabuong anyo ng wika at nabubuong wika. B, nabubuong wika at kinagis ng wika. C, nabuong anyo ng wika at variety ng wika, or letter D, antas ng wika at nabuong tunog. Okay. Dalawang dimensyon po ng pagkakaroon ng variety ng wika. Ibig sabihin, halimbawa, Tagalog, paano nagkakaroon siya ng variety na, halimbawa, dialect? Okay, so ano yung dalawang dimensyon na kasangkot? Okay, sagot po natin dyan is eto, yung nabuong anyo ng wika at nabubuong wika. Okay, nabubuong anyo and then yung mismong nabuong wika. 21. Dadalaw sa mga paaralan si Dr. Filimon S. Salas, ang tagapamahala ng mga paaralan sa lungsod ng Pasay. Sa anong paraan ginamit ang pangalan? Letter A, pamuno, B, tuwirang layon, C, paksa, or letter D, panuring. Okay, again, dadalaw sa mga paaralan si Dr. Filimon Salas, ang tagapamahala ng mga paaralan sa lungsod ng Pasay. Sa anong paraan ginamit ang pangalan? So yung Dr. Filimon Salas, paano siya ginamit? Letter A, bilang pamuno, B, tuwirang layon, C, paksa, or letter D, panuring. Okay, so dyan po, very simple. Huwag kayong malito kasi more than one din po yung ating pantukoy kasi may C at saka may ang. Pero yung ating tinutukoy is yung nakasalong guhit. So sinalongguhitan ko na po para klaro. So yung Dr. Filimon Salas or si Dr. Filimon Salas ay ginamit po bilang paksa. So siya po yung pinag-uusapan. Sir, yung ang tagapamahala, kasi pag tagapamahala, pangalan pa rin naman yun, di ba? So ang tagapamahala po ay hindi po siya ginamit bilang paksa, rather pamuno. Pag sinabi po natin pamuno, yung meron ng isang pangalan and then merong idinagdag na parang pangalan bilang additional description or patungkol doon sa isang pangalan. So, tagapamahala, pamuno. Pero kung Dr. Filimon S. Salas, yan po ay talagang paksa or simuno ng pangungusap natin. Number 22, naku, tumutulo na naman ang mga patlang ng nawasa. Letter A, B, C, or D. So, hindi ko siya basahin muna para malaman ko kung maalam na ba kayo sa pagtingin sa mga tuldik na iyan. Okay, sige daw. Pakilagay, number 22, ano po yung inyong sagot? Okay? Pag tumutulo na naman ang mga patlang ng nawasa, ano ba yung nawasa? Kumpanya yata ng tubig, no? So, ano kaya ang pinag-uusapan? So, in this case, pag sinasabi nating tumutulo na naman ang mga patlang ng nawasa, yung tinutukoy natin is tubo. Ibig sabihin pipe. So, pag tubo, yan po ay malumay. So, alin po ba dyan sa A, B, C, at D ang malumay? Kasi pareho po talaga sila ng spelling, nagkakaiba lang po sa tuldik. Okay? So, yan. So, letter A, kung basahin mo yan, yan ay tubo. So, letter A, tubo. So, yan po ay maragsa. So, wala pong ganyan. Letter B naman, tubo. Okay? Mabilis. So, hindi po pipe ang ibig sabihin ng letter B na tubo, kasi yan po ay sugar cane. Letter C naman, tubo. Ayan ha, merong impit. Tubo. Ibig sabihin, growth. No, yan, sa plant, no? Growth. And letter D, yan po yung tubo. Malumay. Okay, so letter D, sagot po natin dyan. Letter D. 23, ano ang dahilan kung bakit naging masigla ang pagsulat ng mga Pilipino sa magasing liwayway noong panahon ng Hapon? Letter A, malaya silang sumulat. B, walang takot silang sumulat. Sinabigyan ng pagpapahalaga ang sariling wika, or letter D, mapayapa ang panahon. Liwayway magazine, guys. Okay, so sa panahon po ng Hapon, lumabas or umusbong po yung Liwayway magazine. So naging masigla po yung pagsulat ng mga Pilipino dyan
Of course, dahil nabigyan ng pagpapahalaga ang sariling wika. So, alam na po natin yan na sa panahon ng Hapon, ipinagbawal ang paggamit ng wikang Ingles sa pagsulat ng mga panitikan. Kung kaya't, ang naging resort ng mga Pilipino is ang pagsulat sa wikang Tagalog at sa wikang Katutubo. So, therefore, ginamit nila yung kanilang sariling mga wika para magsulat, and then yung kanilang naging daluyan ng pagpapahayag is yung magasing liwayway. So, letter C, nabigyan ng pagpapahalaga ang sariling wika. 24. Lumipad patungong Estados Unidos si Jose noong Sabado. Ano ang patlang mong pasalubong? So, kaya pala. So, yan pala, patlang yan. So, ano ang patlang mong pasalubong para sa kanila? Tanong ni Juana. Letter A, nadala. B, dinala. C, ipinadala. Or letter D, padala. So, lumipad patungong Estados Unidos si Jose noong Sabado. Ano ang patlang mong pasalubong para sa kanila? Tanong ni Juana. So, ito ay paglalagay lang naman ng angkop na salita. So, i-analyze lang natin. So, our answer for that is ipinadala. So, ano ang ipinadala mong pasalubong para sa kanila? So, hindi din pwede, ano ang nadala mong pasalubong? Kasi hindi man ikaw yung nagpunta or may dala. No, hindi rin pwede ano ang dinala or ano ang pwede yung padala. No, pero yung pinakaangkop dito is ipinadala. So ano ang ipinadala mong pasalubong para sa kanila? 25. Alin sa mga sumusunod ang tamang pangungusap? Letter A, ang nanalo bilang Binibining Pilipinas Universe ay anak ng isang aktor. B, ang nanalong Binibining Pilipinas Universe ay siyang anak ng aktor. C, anak ng isang aktor ang nanalong Binibining Pilipinas Universe. Or letter D, Binibining Pilipinas Universe na anak ng isang aktor ang nanalo. Ano kayang tama dyan? Okay? Sige daw guys. Okay. So for this one, i-analyze lang po natin alin po ba yon tamang pangungusap. So, sagot po natin dyan, anak ng isang aktor ang nanalong Binibining Pilipinas Universe. So, siya po yung pinakaangkop kasi siya po yung nasa karaniwang ayos. Yung letter A at B, di karaniwang ayos kasi mapapansin po natin ang paggamit ng I. Yung letter D naman medyo magulo kasi sabi Binibining Pilipinas Universe na anak ng isang aktor ang nanalo. So, nagkakaroon po ng mga misplaced modifier. So, letter C ang pinakatama kasi karaniwang ayos and malinaw. Anak ng isang aktor ang nanalong Binibining Pilipinas Universe. So, ganyan. Letter C. 26. Tukuyin kung anong bahagi ng pangusap ang mga sumusunod. Hinggil sa patubig, ang mga tumayo, matalino at masipag, sa gulang na 8. So, meron siyang semicolon. Letter A, sugnay na di makapag-iisa. B, pahayag. C, parirala. Or letter D, di karaniwan. Okay? So, again hinggil sa patubig, ang mga tumayo, matalino at masipag, sa gulang na 8. So, ang mga yan po ay nagpapahayag ng ideya na hindi po kumpleto. Ibig sabihin, hindi po siya nakatatayo mag-isa. So, ang tawag po dyan is parirala. Okay? Parirala or phrase. So, nagiging sugnay na di makapag-iisa po siya kung naging bahagi na po siya ng isang pangungusap. Okay? Pero hindi po siya bahagi ng pangusap. So, yan po ay parirala lamang or phrase. Okay? Next po tayo, number 27. Kasing kahulugan ng salitang may salungguhit. Isang karwahe ang naghatid sa watawat ng, okay, mali po yung, dyan. Watawat na pinagbuhusan ng husay sa pagtahi. Letter A, pinagdaluyan. B, winagayway. C, pinaglaanan. Or letter D, nasilayan. Okay? Ano ba yon? So, hinahanap natin is kasing kahulugan ng salitang pinagbuhusan, no, ayon sa pagkagamit. Okay, so pag sinabi po nating pinagbuhusan, yan po ay, wait lang guys yan po ay pinaglaanan. Okay, ibig sabihin, okay, pinaglaanan, so kumbaga, pinaglaanan nila ng husay sa pagtahi. Okay? So, yun po. So, pinaglaanan.
28. Alin sa mga sumusunod na pangusap ang may kayariang hugnayan? Okay, so letter A, ang mga tatak Pinoy ay tagos sa buto ng bawat Pilipino. B, ang pasalubong ay paraan ng pagpapaabot ng saya at pasasalamat din. C, ang buhay at pananaw ng mga Pinoy ay pansamantalang nagbabago. Subalit may mga bagay na di nag-iiba. Letter D, ang wikang Filipino ay mahalaga. Okay? So, alin dyan ang hugnayan? Take note guys, na kapag hugnayan, okay, ang hinahanap po natin dyan is, okay, meron po siyang isang sugnay na nakapag-iisa or isang independent clause plus isang dependent clause. Kasi yun po yung hugnayan or yung tinatawag po natin sa Ingles na complex sentence. Okay, may complex sentence. So kapag may complex sentence, ayun, meron siyang sugnay na makapag-iisa and then sugnay na di makapag-iisa. So ngayon, ang hinahanap natin is letter C. Kasi meron siyang isang sugnay na makapag-iisa which is yung ang buhay at pananaw ng mga Pinoy ay pansamantalang nagbabago. So independent clause na yan. Pero meron pa siyang karugtong na subalit may mga bagay na di nag-iiba. So yan naman po yung dependent clause. Ibig sabihin, on its own, hindi siya makatatayo. So yan po yung tinatawag nating pangusap na nasa kayariang hugnayan. Letter C. 29. Makararating ka agad sa iyong patutunguhan kung maglalakad ka, letter A, NANG na nang mabilis, B, NG na nang mabilis, C, NANG nang maaga, or letter D, NG na unti-unti. Okay, so yung hinahanap po natin dyan guys is, eto ha, paraan ng paglalakad. Okay, so ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng pagbibigay turing doon sa paglalakad kasi hinahanap natin is paraan ng paglalakad. So sinasagot niya yung tanong na paano. So maglalakad ka, paano? Paano ka maglalakad? Is it nang na NANG or nang na NG? Guys, kapag sinasagot po niya yung tanong na paano, ang gagamitin po nating nang is NANG. So, X na po si letter B at saka si letter D kasi NG man siya na nang mabilis at nang unti-unti. Ngayon, ang hinahanap na natin, ano ba ang pwedeng magbigay turing or mag-describe sa paglalakad? Mabilis or maaga? Okay? So, sabi man, makarating ka agad. Agad. So, ibig sabihin, pinag-usapan natin yung bilis ng iyong pagdating, no? Speed ng iyong pagdating. So, is it mabilis or maaga? Okay, so yun ang hinahanap natin ng mabilis. Okay, so letter A. 30. Agad na sumigaw ang bata, patlang makitang dumating ang kanyang kapatid. Letter A, nang na NG, B, nang na NANG, C, sa, or letter D, at. Okay, so yan. Hinahanap natin. So, yung blank makitang dumating ang kanyang kapatid. So, eto naman po guys is isa pang paraan kung paano gamitin yung mga NG or NANG. Kapag makita, so yung makita that is pandiwa, no? Makitang dumating. Okay, so pandiwa po yan, no? So, kapag ang kasunod ay pandiwa or pang-uri or even pang-abay, ang gamitin po natin is NANG na nang. Okay, so yun po guys ha. Pag pandiwa, pang-uri, or pang-abay yung kasunod na salita, ang gamitin po natin nang is NANG. Okay, 31. Ang Batas Commonwealth bilang 184 na pinagtibay ng Kongreso ay nagtatag ng isang letter A, komisyon sa mga wika ng Pilipinas. B, surian ng wikang pambansa. C, lupon ng mga tagasuri ng wika sa Pilipinas. Or letter D, grupo ng eskolar ng mga wika sa Pilipinas. Wait lang guys. I-remove na naman natin yung light na ilaw kasi low-bat yung laptop so kailangan natin gamitin ang adapter. Okay, patuloy po tayo guys.
ang Batas Commonwealth bilang 184, pinagtibay ng Kongreso, nagtatag ng, so ano ba yung itinatag sa pamamagitan ng Batas Commonwealth bilang 184, yan po yung surian ng wikang pambansa. So very obvious na po yan kasi mali naman po yung iba. So katulad po ng answer kanina, wala pong ibang tamang ahensya dyan. No, yung Komisyon sa mga Wika ng Pilipinas, wala pong ganun. Unless ang choice natin dyan is Komisyon sa Wikang Filipino, so parang plausible destructor. Kapag naman lupo ng mga tagasuri ng wika sa Pilipinas, wala rin pong ganon. Grupo ng scholar ng mga wika sa Pilipinas, wala rin pong opisyal na ganon. So, yun yung first clue natin. So, kaya mali na sila agad lahat. So, eliminate na natin. So, another one, Batas Commonwealth. Pag Commonwealth, yan, panahon ni Manuel Quezon. So, ano ba yung itinatag sa panahon niya? At letter B, SWP, surian ng wikang pambansa. 32. Aling probisyong pangwika ang nagsasaad na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang ito ay dapat pagyabungin pa salig sa mga umiiral na wika sa Pilipinas at iba pang mga wika. Letter A, Artikulo 14, Section 5. B, Artikulo 14, Section 6. C, Artikulo 14, Section 7. Or letter D, Artikulo 14, Section 8. Yung pinag-usapan po natin, yung artikulo or espesipikong probisyon ng batas. Not just batas, but yung saligang batas natin na 1987. Okay, so aling parte or bahagi doon ang nagpapahayag no, na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. And then may dagdag pa na samantalang nililinang ito ay dapat pagyabungin salig sa mga umiiral na wika sa Pilipinas at iba pang mga wika. Yan po ay Artikulo 14, Section 6. So nabanggit ko na po kanina, pagprobisyong pangwika ng atin pong saligang batas, Artikulo 14, Section 6 to 8. Okay, yung unang-una pong bahagi niyan is yung pagpapahayag na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. I think yung Section 7, yun yung nagpapahayag na wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at Ingles. Okay, so yan po guys. Now, balikan natin yung provision kasi baka kailangan nating i-rationalize, no? Samantalang nililinang ito ay dapat pagyabungin pasalig sa mga umiiral na wika sa Pilipinas. Ano ba ibig sabihin nun? Yung wikang Filipino ay kailangang ambagan, no? Para maumunlad siya or yumabong siya, kailangan yung mga existing natin na mga katutubong wika, no? Lalong-lalo na yung mga pangunahing wika natin ay mag-ambag. So yun yung nagiging proyekto ngayon ng mga pantas sa wika at ng KWF na naghanap tayo ng mga terms, no, na instead na gumamit tayo ng mga salita, no, na nahiram sa Ingles or ibang mga wika, so why not gumamit tayo ng katutubong wika para talagang yumabong yung Filipino. Okay, halimbawa, nabasa ko kanina lang, no, sabi ng isang professor, no, sa Ateneo de Naga, yung sikat din si Dr. Vasil Victoria. Sabi niya, wealth daw ng wealth. So, ano ba yung pwede nating ipantumba sa wealth? No, of course, kung sa Tagalog, kayamanan. Pero kung maghanap tayo ng iba, yung Bisaya, meron siyang bahandi. No? So, yan. So, gamitin. Ganon. Yun yung sa part na yan. And yung sinasabing iba pang mga wika, kasi po yung Filipino, yung kanyang pagyabong or pag-unlad is of course na impluwensyahan po siya ng mga wikang naging bahagi po ng ating kasaysayan, lalong-lalo na po yung wikang Kastila or Espanyol, no? At saka yung wikang Ingles, of course, no? Napakalaki ng impluwensya ng Ingles. And then iba pang mga wika katulad ng Inchik, marami pang iba. So yan po, no? So Artikulo 14, Section 6. 33. Sa anong panahon ginamit ng mga pari ang wikang Tagalog upang palaganapin ang Kristyanismo sa bansang Pilipinas? Letter A, panahon ng demokrasya. B, panahon ng Amerikano. C, panahon ng Hapon. Or letter D, panahon ng Kastila. So, very important na clue natin dito is yung, kasi baka akalain nyo, pagpapalaganap ng Kristyanismo sa bansang Pilipinas, ayan, obvious naman yan, pero ginamit ng mga pari. No? So, ano ba yung panahon na yan? So, yan, of course, is panahon ng Kastila. So, sa panahon ng demokrasya Ingles, panahon ng Amerikano, demokrasya, no? Yan po yung sa panahon ng post-EDSA yata. Okay. Okay, Amerikano naman, yun Ingles, and then panahon ng Hapon, Nihongo at saka katutubong wika. Ngayon, sabihin niyo bakit Tagalog, sir? Sa anong panahon ginamit na mapari ang wikang Tagalog? Hindi ba yung wikang Kastila? Yes, na-address ko na ito before, pero baka hindi nyo pa napanood o nakalimutan na. Take note na yung ginamit ng mga Kastila sa pagpapalaganap ng
Kristyanismo ay hindi po yung kanilang wika. Kasi naniniwala po sila na yung kanilang wika ay nagpapahayag ng superiority complex. Ibig sabihin, kapag ang mga Pilipino ay natututo ng wikang Kastila, ibig sabihin hindi mo na sila maluloko. No? Hindi mo na sila pwedeng pagtaksilan, no? Hindi mo na sila maloloko kasi nga alam na nila, naintindihan na nila yung wikang Kastilang yan. Okay, so yung ginamit nila para yung mga Pilipino ay hindi masyadong makapag-rebel is yung mismong wika ng mga Pilipinong yan. So instead na yung mga Pilipino, mga katutubo ang mag-aral ng wikang Kastila, ang nag-aral ng wikang katutubo ay ang mga pari. Kaya nagkaroon ng napakaraming mga aklat pambalarila at aklat talasalitaan. Halimbawa yung vocabulario de la lengua Tagala, vocabulario de la lengua Pampango, ayan. So, ginamit nila yan. Okay, so halimbawa yung paggamit ng wikang Tagalog ng mga pari para palaganap ang Kristyanismo sa bansang Pilipinas, yan po ay panahon ng Kastila. Okay? 34. Sa Saligang Batas ng 1935, isinasaad na ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad ng pagpapatibay ng isang wikang pambansa batay sa letter A, mga wikang ipinasa ng mga Kastila at Amerikano, B, mga wikang opisyal na ginagamit sa Pilipinas, C, isa sa mga umiiral na katutubong wika, or letter D, lahat ng wikang sinasalita sa buong mundo. Ano nangyari? Wait lang. Can you see my screen? Nakita po ba? Okay, sige. Sorry na nalito lang ng kaunti kasi parang nawala on my end. Okay, proceed po tayo. Number 34. Okay, sa Saligang Batas ng 1935, isinasaad na ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad ng pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay po sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. So that explains bakit katutubong wika ang ginamit bilang batayan ng wikang pambansa, which is yung Tagalog. Okay? So Tagalog. Letter C. 35. Sino ang unang tagapagtatag at namuno ng wikang pambansa? Sa panahon ng kanyang panunungkulan, pinag-aralan at sinuri ang mga wika na umiiral sa Pilipinas upang piliin ang isa sa mga ito na magiging batayan ng wikang pambansa. So yun yung sinabi ko, na pumili ng isang katutubong wika or mga wika or isang wika na umiiral sa Pilipinas para maging batayan ng wikang pambansa. So, sino ang nanungkulan or namuno sa pagkakaroon ng prosesong iyan? Letter A, si Lope K. Santos. B, Luwalhati Bautista. C, Ponciano Pineda. Or letter D, Jaime C. De Vera. So, yung tanong lang naman is sino ba ang kauna-unahang tagapangulo ng SWP? Sagot po natin dyan, Jaime C. De Vera. Again, Jaime C. De Vera. 36. Sa panahon ng katutubo, taglay na ng mga ito ang kakayahang pagsulat gamit ang matutulis na bagay. Nakikita ang patunay na ito sa mga naiukit nilang panitikan sa mga puno, kawayan, dahon at bato. Ang tawag sa sistema ng pagsulat ng panahong ito ay letter A, abacada, B, abecedario, C, alibata, or letter D, alpabetong Espanyol. So, obvious na ito guys. Pag sinaunang pamamaraan or pamamaraan ng pagsulat, yan po ay baybayin. Kung walang baybayin, sagot po natin alibata. Again, alibata. 37. Ang panahong ito ang itinuturing na ginintoang panahon ng panitikan dahil sa malayang ipinagamit ang katutubong wika, lalo na ang Tagalog. Sa malayang paggamit ng wikang Tagalog, naging mabilis ang pag-unlad ng panitikang ito ay naganap sa nagkakagulo yata yung guys, question. Milis ang pag-unlad ng panitikan. Panitikang Pilipino. Wait lang guys. Nagulo. Ang pangyayaring ito ay naganap. Okay. Okay, ang pangyayaring ito ay naganap sa anong panahon? Okay, sagot po natin dyan is
Okay. Letter A, panahon ng Republika. B, panahon ng Kastila. C, panahon ng Amerikano. Or letter D, panahon ng Hapon. Okay, so ano po ba yung sagot natin? Hinahanap natin yung ginintoang panahon or the golden age of Filipino literature. So yan po, kasi ginamit yung Tagalog at katutubong wika sa pagsusulat nila kasi nga ipinagbawal yung English sa panahong yan na nasabi ko na kanina, yan po ay panahon ng letter B, panahon ng letter D, panahon ng Hapon. Panahon ng Hapon. 38. Aling saligang batas na nagtatakda ng wikang Tagalog ang opisyal na wika ng Pilipinas? Letter A, Saligang Batas ng 1935, B, Saligang Batas ng 1987, C, Saligang Batas ng 1972, or letter D, Saligang Batas ng Biak na Bato. Guys, yung hinahanap natin is Tagalog bilang wikang opisyal. Okay, hindi po wikang batayan ng wikang pambansa. Okay, again, iba po yun. Pag sinabi kasi natin Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa, 1937. Pero kung Tagalog bilang wikang opisyal, yan po ay nakasaad sa Saligang Batas ng Biak na Bato. Pero hindi po yan 1973. Okay, that is, correct ko lang guys, yan po ay 1897. Okay, sa panahon po yan ng Katipunan or ni Andres Bonifacio, kung saan kinilala po ang wikang Tagalog bilang opisyal na wika ng Katipunan, therefore siya rin ang opisyal na wika ng Saligang Batas ng Biak na Bato taong 1897. Pero kung wikang batayan, no, ng wikang pambansa, Tagalog, 1937. Okay, 1937. 39. Alin ang nagpapakita ng wastong pagkakasunod-sunod ng mga pagbabagong nagaganap sa alpabetong Filipino? Letter A, Alibata, Abecedario, Abacada, Alpabeto. B, Alibata, Abacada, Alpabetong Filipino. C, Alibata, Abacada, Abecedario, Alpabeto. Or letter D, Alibata, Abacada, Alpabetong Filipino at Abecedario. So, na-rationalize ko na ito previously. Pag sinasabi natin pagkakasunod-sunod ng pagbabago sa alpabetong Filipino, of course, nagsisimula tayo sa alibata or baybayin. The next po dyan is yung panahon ng pananakop ng mga Espanyol kung saan ginamit po yung abecedario. So, automatic na yan kasi abecedario man, abacada man yung next. So, isa lang yung nagsisimula or na nakasunod ni alibata is abecedario, letter A lang naman. So, eliminate na natin sina letter C, B, at D. Okay, so yon alibata, then abecedario, panahon ng Espanyol. And then Abacada, 1940, panahon ni Lope K. Santos. And then Alpabeto, yung kasalukuyan po nating ginagamit. Next po tayo, number 40. Sa patakarang edukasyong bilinggual, itinakda ang paggamit ng dalawang wika bilang magkahiwalay na gamit sa mga tiyak na asignatura. Ano ito? Letter A, Filipino at Ingles. B, Filipino at Nihongo. C, Filipino at Kastila. Or letter D, Filipino at Romano. So yung hinahanap natin sa patakaran ng bilingual education, ano yung dalawang wika na ginamit bilang MOI or medium of instruction? Pag sinabi po nating medium of instruction, wikang panturo. So ginagamit na wikang panturo na ng mga guro sa tiyak na asignaturang iyan. So yan yon, hiwalay na paggamit. So yan po yung dalawang wika na of course, Filipino at Ingles. No? Sa bilingual education policy, Filipino at Ingles yung ginagamit bilang wikang panturo. And I think no, parang nababalik tayo dyan sa bilingual education kasi inalis na yung yung mother tongue bilang MOI batay sa kautusan ng DepEd. No? Pero pwede pa rin siyang gamitin doon sa mga IEP schools. Yun yung bago ngayon. Yung Filipino at Ingles, talagang nandyan na yan kasi ang Filipino ginagamit bilang wikang panturo sa Filipino na asignatura, sa edukasyon sa pagpapakatao, and then sa araling panlipunan. Whereas, English naman ang ginagamit the rest. Previously, ginagamit from grades 1 to 3, actually from kinder, yung mother tongue bilang medium of instruction. Pero ngayon, sabi ng DepEd, hindi na daw. So, inabolish ng DepEd yung patakaran na yan. Pero pwede gamitin pa rin yung mother tongue kung IP schools or IPED schools. So, ngayon, yung MOI talaga is Filipino and English. 41, sa kasalukuyan,
ito ang bumabalangkas ng mga layunin at nagpapatupad ng mga programa para sa pagpapaunlad at pagpapalaganap ng wikang Filipino at iba pang mga wika ng Pilipinas. Ano ito? Letter A, surian ng wikang pambansa. B, linangan ng mga wika sa Pilipinas. C, komisyon sa wikang Filipino, or letter D, lupon ng mga mag-aaral ng wika. So yung hinahanap natin guys is yung kasalukuyang ahensya na nakatalaga para magpatupad ng mga programa para sa pagpapaunlad at pagpapalaganap ng wikang Filipino at iba pang mga wika. Of course, that is KWF, or Komisyon sa Wikang Filipino. Yan ba yung bagong tagapangulo? Yung nagkaroon ng, may kontrobersya kasi yan guys. Kasi yung itinalaga ni PBBM is lawyer. Wala namang question doon sa management background ng bagong tagapangulo kasi siya po ay lawyer, no? So expected na mahusay, na matalino, may management background kung mayroon man. Pero yung sinasabi ng mga kumukontra doon sa appointment ni PBBM na iyon is that yung bagong appointee is wala pong background sa mga aralin or sa larang pangwika. So ibig sabihin hindi daw siya eksperto sa wika. So paano niya pamumunuan ang isang komisyon na talagang in charge doon sa mga bagay na iyan, no? Kung matatandaan natin, the previous commissioner or chair ng KWF is Arthur Casanova, isang pantas, no, sa wika. Previously naman, National Artist for Literature, Virgilio Almario. So yan, so maraming mga sinasabi yung mga organisasyong pangwika, halimbawa yung Tanggol Wika, yung mga organisasyon ng malalaking schools, no, katulad ng UP Diliman, UST yata, nagsalita na rin, iba't iba pang mga organisasyong pangwika. So yan. So pero again, pag sinasabi nating ahensya na bumabalangkas ng layunin at napapatupad ng programa sa kasalukuyan patungkol sa wikang Filipino at iba pang wika ng Pilipinas, yan po ay KWF, Komisyon sa Wikang Filipino. 42, ayon sa Artikulo 14, Section 7 ng Saligang Batas ng 1987, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas batay sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo ay letter A, Filipino at Kastila, B, Filipino at Ingles, C, Filipino, Ingles at Kastila, or letter D, Filipino, Ingles at Nihongo. So yan. Nasabi ko na ito kanina guys, if you remember. Section 6, patungkol po sa Filipino bilang wikang pambansa. Section 7, naglalahad po siya kung ano yung mga wikang opisyal ng Pilipinas batay sa layunin ng komunikasyon at pagtuturo. So, nasabi ko na rin kanina na sa Patakarang Bilingual, yung ginagamit ngayon, number 44. Ang paraan ng pagbasa ng mga letra ng bagong alpabeto ay alinsunod sa letter A, papantig, B, bigkas Ingles, C, paabakada, or letter D, bigkas Kastila. Again guys, ang paraan ng pagbasa ng mga letra ng bagong alpabeto ay alinsunod sa letter A, papantig, B, bigkas Ingles, C, paabakada, or letter D, bigkas Kastila. Now, it's important to note kasi marami po ang nagkakamali rito. Kasi yung basa nila, sige, pag sinabi ng guro, ano-ano ang mga patinig, yung sabihin ng bata, A, I, I, O, U. Maraming guro doon, ignorante rin. Hindi rin nila alam yon. Well, sige, hindi na ako magsasalita laban dyan. Pero I mean, maraming guro ang hindi rin alam, lalo na kapag hindi major sa Filipino. Now, I'm not saying that is talagang grievous na fault, pero sana ma-orient tayo na dapat pag tinanong ano yung mga titik, no, ng alpabetong Filipino, hindi dapat A, I, I, O, U, or ba, ka, da, ga, la, ma, na. Hindi po ganon, kasi ang mga letra or titik ng bagong alpabetong Filipino ay binibigkas po ng pa-Ingles. So, therefore, pag tinanong po tayo ng guro or tayo mismo bilang guro, pag nagtanong tayo, ano ba yung mga patinig, ang expected po nating sagot is letter A, E, I, O, U. Ganon. So, hindi po A, E, I, O, U. So, dapat alam po natin yan, guys. Okay? So, take note of that. Pero, kapag ang tinanong phonema, kasi pag phonema, hindi siya yung titik mismo. Ang phonema is yung kaugnay na tunog ng titik or kinakatawang tunog ng titik. So, it's normal kasi napapaloob siya doon sa transcription, yung parang slash na dalawa, nandoon siya sa loob. So, it's normal na kapag B ang titik, pero pag phonema, yung tunog niya B, ganun B. Or pag C, K,
Kasi yung pinag-usapan natin phonema. Pero again, pagtitik, bigkas, ingles. So please, no, maging advocate po tayo ng wasto, no, na pag ano. So mali po yung pag tinanong a, i, u, o, no, hindi po ganyan. 45. Nagkakaroon lamang ng diwa ang kahulugan ang isang salita kapag ito ay nagiging bahagi ng isang letter A, pantig, B, pangungusap, C, salita, or letter D, talata. Okay, again, nagkakaroon lamang ng diwa ang kahulugan ng isang salita kapag ito ay nagiging bahagi ng isang letter A, pantig, B, pangungusap, C, salita, or letter D, talata. So, salita man, pag pinagsama-sama ang mga salita, ayon sa masistemang balangkas ng wika, nagkakaroon tayo ng pangungusap. Okay? Pangungusap. So, halimbawa, pag sinabi po nating isang salita, maring iba-iba yung kanyang kahulugan depende sa konteksto kung paano siya ginamit sa pangungusap. So, therefore, ang kanyang buong diwa ay nakadepende rin kung paano siya ginamit. So, ang sagot po dito, kapag nagiging bahagi siya ng isang pangungusap. 46. Sa mga salitang hiram sa Ingles o Kastila, alin sa mga sumusunod ang tamang pagbaybay sa Filipino? Letter A, transportation. B, transportasyon na S at saka I-O. Letter C, transportasyon na C. Or letter D, transportasyon na SY. Okay, so alin ang tama mula sa Ingles or Kastila? Guys, sa English po, yan ay transportation. Pero sa Kastila, yan po ay transportasyon, C ang ginagamit. Now, kapag Filipino, ang C ng English ay tinutumbasan po natin ng SY. So, therefore, ang tamang baybay ng salitang transportation ng English at transportasyon ng Kastila ay letter D, transportasyon na SY sa Filipino. So, ganun po yung pagtutumbas natin. 47. Nagiging mahirap ang pagsasali ng mga idiomatikong ekspresyon sa isang tagapagsalin kung hindi niya alam ang taglay na letter A, kultura ng bansa, B, pamumuhay ng bansa, C, wika ng bansa, or letter D, yaman ng bansa. Again, nagiging mahirap ang pagsasali ng mga idiomatikong ekspresyon sa isang tagapagsalin kung hindi niya alam ang taglay na letter A, kultura ng bansa, B, pamumuhay ng bansa, C, wika ng bansa, or letter D, yaman ng bansa. This one guys, yan naman po yung binibigyan din natin no, kapag pagsasaling idiomatikong ekspresyon. No? Dapat kapag nagsasalin ka na idiomatic expressions or tayutay, alamin muna yung kultura ng bansa or at least yung culture behind doon sa sinasalin mo. Kasi alam mo, pag sabihin natin mula sa English na it's raining cats and dogs, pag literal ang salin mo at hindi mo tiningnan kung paano siya gamitin doon sa pinagmulang wika or pinagmulang kultura, ang magiging salin mo sa It's Raining Cats and Dogs ay umuulan ng mga pusa at aso, which is wrong. No, kasi hindi natin tinignan. Doon pala sa England, pag sinabi nilang It's Raining Cats and Dogs, ibig sabihin napakaraming problema. So therefore, ang sagot natin dito, dapat alamin ng tagapagsalin ang kultura ng bansa kung saan ginamit ang wika na pinagmulan ng idiomatikong ekspresyon. So yan po, kultura ng bansa sa pagsasalin ng idiomatikong ekspresyon. 48. Ang panghiram ng Filipino mula sa mga salita ng iba't ibang wika tulad ng pinakbet, saluyot, karate, jeep ay tinatawag na panghihiram na letter A, kultural, B, paksa, C, political, or letter D, dialectal. Again guys, ang panghihiram ng Filipino mula sa mga salita ng iba't ibang wika tulad ng pinakbet, saluyot, karate, jeep ay tinatawag na, sagot po natin dyan, kultural. Sir, bakit hindi dialectal? Kasi po hindi lamang po mga katutubong wika ang pinag-usapan natin. Meron din po tayo ditong karate, ayan, jeep na mula po sa jeepney ng English, karate mula po sa Hapones, no? So yan po ay cultural. Ibig sabihin mula po sa ibang kultura hiniram natin na na-assimilate sa wikang Filipino, yan po ay panghihiram na cultural. 49. Naging marupok ang mga upuan dahil sa nababad ito sa pag-ulan kahapon.
Aling pagbabagong morpoponemiko ang naganap sa salitang may salungguhit? Letter A, asimilasyon. B, metathesis. C, pagkakaltas ng ponema. Or letter D, pagpapalit ponema. Okay, so pag sinasabi natin pagbabagong morpoponemiko na naganap sa salitang marupok, okay, take note po na ang root word or salitang ugat po ng marupok is hindi po rupok, kundi dupok. Ibig sabihin is, ano ba yun siya? Weak. Weak sa English. No? Sa Bisaya, huyang. So, dupok. No? So, ngayon, dinagdagan po natin siya ng panlaping ma. So, dahil ang huling titik ng panlaping ma is A, which is patinig, ang nangyayari doon sa D na impluwensyahan siya, nagiging R. So, yung pagpapaliwanag lang naman po doon sa manual sa masinop na pagsulat ng KWF is that kapag ang isang salita na kadalasan nagsisimula sa D ay nakasunod sa isang salita or panlapi na nagtatapos sa patinig, okay, ang D ay nagiging R para maging mas madulas daw ang pagsasalita. So, therefore, madupok, ang D ay pinalitan natin ng R at nagiging marupok. Yan po ay tinatawag nating pagpapalit ng ponem or pagpapalit ponema. Next po tayo guys, number 50. Masayang tumakbo ang mag-ina papunta sa kanilang tahanan. Anong bahagi ng pananalita ang may salungguhit na salita? Letter A, pandiwa. B, panguri. C, pang-abay. Or letter D, pang-ugnay. I think na-rationalize na ito before, pero yung naka-underline is iba. So, dito binago ko naman, hindi na siya yung masayang. Okay, so yung in-underline ko or is tumakbo. So, masayang tumakbo. Yung tumakbo is anong bahagi ng pananalita? Yan. So, that is pandiwa. Okay, pero kung masaya, ang naka-underline po dyan, take note na dahil ang masaya ay nagbibigay turing sa tumakbo na pandiwa, yan po ay pang-abay. Kasi ang pang-abay ay isang salitang panuring, no, na nagbibigay turing sa mga salitang pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Pero yung pang-uri ay nagbibigay turing lamang sa pangalan at panghalik. But for this item, ang naka-underline is tumakbo, which is nagpapahayag ng kilos, that is pandiwa. Okay, dito na po tayo sa panitikan ng rehiyon. Okay, so panitikan ng rehiyon. So, eto medyo mahirap siya kasi objective. So, nagbigay ako ng mga rationalization na pwede nyo i-screenshot mamaya. 51. Alin sa mga sumusunod ang itinuturing na isang katutubong anyo ng pagtula ng mga hanunuo mangyan na may sukat na pipituhin ang bawat taludtod? Letter A, dalit. B, ambahan. C, talingdaw. Or letter D, kumintang. Okay? Munti ko pong i-correct yung talingdaw kanina kasi sa tingin ko talindaw yung ibig niyang sabihin. Pero nang i-search ko siya for to rationalize, meron pala talaga existing na literature na ang tawag is talingdaw. Ewan ko kung the same ba siya sa talindaw, pero meron talagang talingdaw. So now, ang hinahanap lang naman po natin is katutubong anyo ng pagtula ng mga hanunuo mangyan. So ewan ko kung tama yung pagka-pronounce, but yan, hanunuo mangyan. But take note, kapag mangyan ang pinag-usapan, yung sikat nilang literature or panitikan is yung ambahan. Okay, ano ba yung ambahan? Okay, ayon po, bakit dalit? Okay, yan, ambahan kapag mangyan. So yung rationalization ko dito, dalit at talingdaw. So tingnan po natin ano ba ibig sabihin ng dalit or dalit. Hindi pala siya dalit. Dalit, okay? Sang-ayon kay Fray Gaspar de San Agustin noong 1703, ang dalit, hindi siya dalit guys ha, kasi yung kanyang diin is mabilis. Dalit, ang isa sa dalawang pinakapopular na anyo ng matulaing pahayag sa buong Tagalugan. Ang isa pa ay ang talingdaw. Yung sinasabi ko kanina guys, na isa di umanong tulang dramatiko at inaawit ng sagutan. Ngunit sa dalit, ipinahahayag ng mga Tagalog ang kanilang matatayog na kaisipan at mabibigat na damdamin. Sa pamagitan naman ng halimbawa ni San Agustin at ibang dokumento ay lilitaw na may isang tiyak na anyo ang dalit. Isang tula na maaaring mabuo ang isang saknong gaya ng tanaga at diona at binubuo ng 4 na taludtod na may sukat na wawaluhin ang bawat taludtod. So para siyang yung sinaunang pinagmulan ng tanaga at diona. So yun yung talingdaw. So meron tayong example ng dalit. Isda akong gagasap-sap-sap, gagasap-sap, isda akong gagasap-sap, gagatalip-tip kalapad, kaya nakikipagpusag ang kalaguyoy apahap. Ayan.
Yan yung dalit na example. So, para siyang tanaga, guys. Okay, so yan. So, yung ano naman, totoong popular ang dalit dahil nakasulat sa anyong ito ang mga unang nalathalang tula sa panahon ng mga Espanyol. Isang mahusay na makatang misyonero, si Fray Pedro de Herrera, ang naglathala ng isang koleksyon ng tula noong 1645 at tinawag niyang mga dalit. Ang 185 saknong ng mga tula tungkol sa kamatayan at pag-akyat sa langit. Marami sa mga patulang awit na panrelihiyon ang gumamit ng saknungang dalit gaya ng panunuluyan, kung Pasko at pangangaluluwa con todos los santos. Ang awit sa Huego de Prenda kung Lamayan ay gumagamit ng anyong dalit gaya ng sa Diyos natin iaalay kaluluwa ng namatay, patawarit kaawaan sa nagawang kasalanan. Ano ba yan siya sa Bisaya? Mayroong version dyan. Ano ba yung tawag dyan? But yun sa Filipino daw. Okay, so yan yung sa dalit at taling daw. 52, alin sa mga sumusunod ang isang uri ng paawit na sagutan sa tradisyong oral ng mga Ilocano? Letter A, dalit. B, corrido. C, dalyot. Or letter D, diona. Okay, so pag Ilocano guys, yan po ay dalyot. Okay, so dalyot. So yan, meron na kayong dagdag kaalaman kasi minsan ang alam lang natin pag Ilocano, biag ni lamang. So meron pa palang tinatawag na sikat doon yung tradisyong oral na paawit, that is dalyot. Ano naman itong dalyot? Ayon sa ating source, yan po ay awit sa mga kasalan, so parang diona rin, binyagan at iba pang pagtitipon habang sinasaliwan ng sayaw at pagbibigay payo sa bagong kasal. Ipinalalagay din itong isang uri ng pagtatalo ng mga babae at lalaki sa saliw ng tulali, isang palautang Iloco na may 6 na butas. Tulali, isang palautang Iloco na may 6 na butas. Ewan ko guys kung tama yung pagkakalagay ko ng diin sa salitang tulali or tulali. Kasi hindi ko alam kasi wala naman siyang tuldik. So, basta yon, no? Dalyot, awit sa kasalan, binyagan at iba pang pagtitipon sa tradisyong Iloco. 53. Alin sa mga sumusunod ang isang awiting bayan ng mga Kalinga na nagpapahiwatig na masayang pagbati sa panauhing dumalo sa kasal o anumang masayang okasyon? Letter A, ambahan. B, dalyot. C, dagli. Or letter D, salidumay. Okay, so X na kaagad si ambahan kasi yan po ay sa Mangyan ng Mindoro. Dalyot, X na din kaagad kasi yan po ay sa Iloco. Yung dagli naman po guys is yun yung sinaunang anyo ng maikling kwento sa panahon ng Amerikano katulad po ng Pasingaw, dagli at Pasingaw. So kapag Kalinga ang pinag-usapan natin, yung sinauna nilang awiting bayan is tinatawag po nating salidumay. Okay, salidumay. Ano ba yung salidumay na yan? Ang salidumay ay isang genre ng katutubong awit ng hilagang kabundukan ng Pilipinas. Doon po sa Cordillera, kasi Kalinga, Cordillera po yan. Ito ay kadalasang ginagamit bilang simbolo ng pagkakakilanlan ng mga katutubo ng rehiyon at itinuturo bilang kanilang tradisyonal na musika. So, ang salidumay ay isang tradisyonal na awit ng mga tribong etniko ng bulubunduking rehiyon ng Central Cordillera ng Hilagang Luzon. So, ang bulubunduking rehiyon ng Central Cordillera ng Northern Luzon ay kilala rin sa terminong Philippine Skyland. Sa mga taong ito ng Cordillera, ang mga awit at sayaw ay patuloy na isang pagpapahayag ng buhay sa komunidad na nagbibigay buhay sa iba't ibang ritual at seremonya. Ito ay nagsisilbi para sa pagpapaunlad ng sarili ng mga gumaganap at libangan para sa mga manonood. Ayan, very important yung mga ratio natin dito guys kasi baka ma-encounter nyo yung mga terms. So, screenshot lang po kayo dyan sa ating mga rationalization. Okay, so eto mayroon tayong lyrics na translated sa Tagalog, yung salidumay. Kalikasan, kayamanan, kagandahan, kabuhayan, ay salidumay, salidumay diway, yamang lupa, yamang tubig. So, yan. So, yan po yung translation niya sa Tagalog. Salidumay ng Kalinga. 54. Ang Tagulaylay ay isang matandang awit ng kalungkutan sa letter A, Katagalugan, B, Ilocos, C, Mindoro, or letter D, Kalinga. Yung tinatandaan namin dito pag Tagulaylay, awit ng kalungkutan kasi lalaylay daw yung mga mata. So, Tagulaylay, kalungkutan. Pero ang tanong, mula saan? Is it Katagalugan, Ilocos, Mindoro, or Kalinga? But for this set, kung napagdaanan natin yung the same questions, mararationalize natin siya na yung Kalinga, yung pinag-usapan sa Kalinga, salidumay. Sa Mindoro, ang pinag-usapan natin ambahan. Sa Ilocos, yung pinag-usapan natin dalyot. Okay, so yan yung pamamaraan ko before how to answer or approach questions na magkakatulad yung choices sa isang set. So, pag natama yung iba kong sagot, so mayroon na kang
probability to eliminate others na hindi siya yung sagot for this item. So, Tagulaylay, Katagalugan po yan, pero tingnan po natin yung kanyang rasyo. Pag Tagulaylay, ayon po sa ating diksyonaryo, ito po ay matandang awit ng kalungkutan. Kaya sabi ko, Tagulaylay, lalaylay yung mata kasi malulungkot. Matandang awit ng kalungkutan sa Katagalugan, karaniwang inaawit ng isahan at walang saliw. Ibig sabihin, a cappella. So, terminong nararapat sa isang uri o estilo ng pag-awit, monotonong himig na napapahayag ng dalamhati sa isang namatay, o awit ng pag-ibig na may matamis, ngunit malungkot na himig. Okay, so yan po yung Tagulaylay. Next po tayo, guys. Ang balitaw ay kombinasyon ng awit, sayaw at debate ng lalaki at babae na nagmula sa tradisyon ng mga letter A, Kalinga, B, Katagalugan, C, Cebuano, or letter D, Hiligaynon. So, balitaw. Saan ba nagmula ang balitaw? Okay, pag balitaw po, yan po ay nagmula sa tradisyon ng mga Cebuano. Okay, mga taga Cebu, Cebuano. Okay, yung balitaw po ayon sa ating rationalization mula po sa page ng National Commission on Culture and the Arts, ang balitaw ay mali pala, no? Balitaw. Dapat balitaw. Ang balitaw ay isang tradisyong Cebuano. Ito ay kombinasyon ng awit, sayaw at debate ng lalaki at babae. Isang tagisan ito ng husay sa musika at katwiran. Ang debate ay karaniwang umiikot sa paksang pag-ibig. Ang sayaw ay karaniwang nagsasadula ng pag-aalay ng lalaki ng bulaklak sa napupuso ang babae. Ang pagtanggap ng bulaklak ay tanda ng pagsang-ayon ng babae sa iniaalay na pag-ibig sa kanya. Sinasabing nagmumula pa sa sinaunang tradisyon ang balitaw. Bago pa man dumating ang Espanyol sa kapuluan, ito ay ginaganap tuwing may kasayahan at iba pang mga pagdiriwang. Sa pagdaraos ngayon ng balitaw, karaniwang sinasaliwan ito ng gitara o arpa. Lalaki ang tumutugtog ng gitara habang idinaraos ito. So para siyang harana ng mga Tagalog. So balitaw ang sa tradisyong Cebuano. 56. Ano ang isang katutubong panitikan ng mga Hiligaynon na binubuo ng dalawang linya at magkakatugma ang mga dulong tunog ng mga ito? Letter A, Hurubaton or Hurubaton, B, Baliling, C, Balak, or letter D, Tagulaylay. Ay, anong unang panahon, parang ginagawang katawa-tawa yung mga salitang yan, lalo na yung baliling, no? Pero yan po pala ay mula sa mga pangkat etiko sa panitikan ng mga katutubo, no? So hindi dapat gawing katawa-tawa. So yan, nagiging ignorante kasi tayo. So ignorance, no, evokes laughter minsan, which is mali naman dapat. Hindi naman talaga tama 'yon. So yan, katutubong panitikan ng mga Hiligaynon na binubuo ng dalawang linya na magkatugma ang mga dulong tunog, yan po ay, sagot tayo diretso, that is Hurubaton. Ano ba itong Hurubaton? No, sa katutubong panitikan ng mga Hiligaynon, tumutukoy ang mga Hurubaton o minsan daw ay Hulubaton sa mga salawikain o kasabihan. Karaniwang binubuo ang isang Hurubaton ng dalawang linya at magkakatugma ang mga dulong tunog ng mga ito. So there is rhyming. Sa mga nalikom na kwentong bayan ng mga Hiligaynon, madalas na nakapapaloob dito ang mga Hurubaton bilang linya na nagsasabi o nagpapahiwatig ng aral o saysay ng salaysay. Noong unang panahon, inaawit o binibigkas ang mga Hurubaton upang ipaalala ang mga kaugalian at halagahang kailangang panatilihin o pangalagaan ng taong bayan. Sa kasalukuyan, tumutukoy na rin ang salitang Hurubaton sa lahat ng sawikain o kasabihan sa Hiligaynon, katutubo man o makabago. Okay, so yan po yung sa Hurubaton. So meron tayong mga halimbawa dito. Ang tao nga wala sing pilak, daw pispis nga wala sing pakpak. Ang taong walang salapi ay parang ibong walang pakpak. Totoo po ba yun? Ayan, kayo na po ang mag-verify kung totoo yung sinasabi ng Hurubaton na yan. Ang taong nga malikaya sa katilingban ginaamuma. Ang taong mabuti ay tinatanggap ng lahat. Ay hindi din po natin sure. Minsan din ginagawang ma-antagonize pa kapag mabuti ka. No, so yan. Okay, so yun po yung Hurubaton ng mga Hiligaynon. Pag Hiligaynon po, yan po yung sa Iloilo, mga Ilonggo, Hiligaynon. Okay, 57. Wait lang po, we'll have a 2 to 3 minutes break. Balik po ako agad.
Proceed po tayo guys. Number 57. Number 57. Saan nagmula ang awitin ng pag-ibig na Baliling? Letter A, Cebu, B, Katagalugan, C, Bicol, or letter D, Samal, Sulu. Okay? Saan nagmula ang awitin ng pag-ibig na Baliling? Yan po ay mula sa Samal, Sulu. Again, Samal, Sulu. Ano ba yung Baliling? Or Baliling. Okay? Baliling. Kasi ayon doon sa diin. Okay? So, ang Baliling ay isang awitin ng pag-ibig mula sa Samal, Sulu. Mula ito sa salitang leleng na nangangahulugang sinta. Isa itong awiting na mabagal at malungkot tungkol sa isang lalaking na mamaalam sa kanyang iniibig dahil aalis siya ng Sitangkay papuntang Sibuto habang nangangakong magbabalik muli. Ayan. 58. Alin sa mga sumusunod ang isang payo o talumpating patula ng mga tausug na karaniwang ginagamit sa panliligaw at bilang bahagi ng ritual sa kasal? Letter A, balak, B, daman, C, darangen, or letter D, gindaya. Again guys, alin sa mga sumusunod ang isang payo o talumpating patula ng mga tausug na karaniwang ginagamit sa panliligaw at bilang bahagi ng ritual sa kasal? A, balak, B, daman, C, darangen, or letter D, gindaya. So, kapag talumpating patula ng mga tausug, diretso po tayo sa sagot, that is daman. Okay, ano ba itong daman? Daman is isang payo o talumpating patula ng mga tausug na karaniwang ginagamit sa panliligaw at bilang bahagi ng ritual ng kasal. Sinauna ang uri ng wikang ginagamit sa daman, kaya hindi na ganap na naiintindihan sa kasalukuyan. Karaniwan ding naglalaman ng mga salawikain o masaala ang daman. Sa pamamagitan ng daman na ipapahayag ng manliligaw ang kaniyang damdamin sa isang magalang at matalinghagang paraan. Madalas ding may palitang nagaganap sa panig ng mga nagliligawan at sa panig ng mga kasapi ng pamilya nila. So yan po yung daman ng mga tausug. Okay, daman ng mga tausug. 59. Alin sa mga sumusunod ang kabilang sa mga epiko ng Ifugao? Letter A, Maragtas at Haraya, B, Hudhud at Alim, C, Bantugan at Daramoki Ababay, D, Dagoy at Sudsud. Get my blade. Dagoy at Sudsud. Wait lang guys. I-confirm ko kasi baka ano yan siya. Okay. Ayan. Duda ko pa. Meron talagang ano doon, no? Typo. Bakit nasali? So, kabilang sa epiko po ng Ifugao, no? Kapag Ifugao, alam na po natin yan, no? Yung kwento ni Aliguyon at ng Alim, pinagmulan, Hudhud at Alim. Okay? Hudhud at Alim. So, pag Ifugao, ganun siya. So, yung hindi lang natin familiar dito is yung Bantugan at Daramoki Ababay. Okay, pero sige. Number 60 naman, alin sa mga sumusunod ang kabilang sa epiko ng mga Moro? Letter A, Maragtas at Haraya, B, Hudhud at Alim, C, Bantugan at Daramoki Ababay, or letter D, Dagoy at Sudsud. Sa panahong ito naman, ang hinahanap natin is epiko ng mga Moro. Kapag epiko ng mga Moro, ang sagot po natin dyan is Bantugan at Daramoki Ababay. So of course, yung Bantugan, alam na natin yan, yun yung pinaka-clue natin to arrive at the correct answer. Kasi yung Bantugan is yung pinakaunang bahagi ng Darangen. Darangen is the epic poem of the Maranao. So, yung hindi lang natin kilala masyado is Daramoki Ababay. But sige, let's try to rationalize. Yung Bantugan revolves around the life of Prince Bantugan and his brother King Madali, the ruler of Bumbaran. The poem opens with, sa alwan ni Manto na aya dun matatabo, mararampon aadar, o inayonan o kampong sa ilian Bumbaran. So, I don't know, no? Pasensya na po kung may pagkakamali doon sa pag-pronounce. No, so, yan. In Filipino, humigit kumulang sa araw na ito ay may pangyayaring nakapagpapalungkot sa hari ng Marilag na kaharian ng Bumbaran. Okay, so yun po yung sa Bantugan. Okay, kwento ni Prinsipe Bantugan, ang kanyang kapatid na si Haring Madali. Yung Daramoki Ababay naman po is a sequel to Bantugan. It recounts the bravery and might
Bantugan. In the battles, no one equals his courage and fighting skills. So, pag sequel, ibig sabihin yung next na bahagi na that is sequel. Na sequel to Bantugan, Daramoki a Babay. 61. Alin sa mga sumusunod ang kabilang sa epiko ng mga Tagbanwa? A. Maragtas at Haraya, B. Hudhud at Alim, C. Bantugan at Daramoki a Babay, or letter D. Dagoy at Sudsud. So, pag epiko po ng mga Tagbanwa, yan po ay Dagoy at Sudsud. Ano po ba itong Dagoy at Sudsud? No, so, ayan. So, hindi ko po pala nailagay yung kwento ng Dagoy at Sudsud, pero meron po ako nilagay dito na listahan po ng mga epiko. So, you can take note of this. Biag ni Lamang, Ilocano, Hudhud at Alim, Ifugao, Kabunian, Bindian, Ibaloy, Benguet, Kumintang, Tagalog, Ibalon at Aslon, yan po yung sa Bicol, Maragtas, Haraya, Lagda at Hinilawod, yan po yung sa Bisaya, Hari sa Bukid ng Negros, Dagoy at Sudsud ng Tagbanwa of Palawan, Darangan or Darangen ng mga Maranao or Muslim, Indarapatra at Sulaiman, Maguindanao, Bidasari, Muslim, Parang Sabil or Parang Sabir ng Sulu Muslim, Tatuang or Tuwaang ng Bagobo at Olanginin at Sele ng mga Manobo. So yan po yung mga ilan sa mga epics na sikat. No? So meron pa doon sa mga previously na rationalize na po natin. So ayan, so itipon nyo po yan so that meron po kayong idea in case lang naman po na lumabas. 62. Sino ang tinaguriang ama ng panitikang Iloco? Letter A. Claro Caluya, B. Pedro Bucanig, C. Juan Crisostomo Soto, or letter D. Aurelio Tolentino. So, pag-ama ng panitikang Iloco. Very easy na ito guys kasi ang hinahanap natin ama ng panitikang Iloco, Pampango naman po si Juan Crisostomo Soto at I think Aurelio Tolentino as well. Claro Caluya, hindi ako masyadong familiar but of course our answer for this, father of Ilocano literature or Iloco literature, that is Pedro Bucanig. Siya yung author ng Biag ni Lamang, Pedro Bucanig. 63. Alin ang isang napakahabang epikong bayan ng mga Meranao? A. Darangen, B. Daman, C. Gindaya, or letter D. Guman. So paulit-ulit na po natin yan. That is considered also na isa or kung hindi man siya yung pinakamahabang epiko ng Pilipinas, ng mga Maranao, yan po ay Darangen. Kasi ayon sa literature, meron daw siyang 25 bahagi. Nagsisimula doon sa Bantugan. Yung ilang sikat niyang parts is Bantugan, Indarapatra at Sulaiman at saka even yung Bidasari. And recently na-rationalize natin, yung sequel ng Bantugan is yung Daramoki a Babay. Okay, so Darangen. Pag Maranao, Darangen. 64. Sino ang tinaguriang itinuturing na ama ng panitikang Kapampangan? A. Leon Pechay, B. Juan Crisostomo Soto, si Pedro Bucanig, or letter D. Aurelio Tolentino. So, pag ama ng panitikang Kapampangan, in fact sa kanya ipinangalan yung bersyon ng mga Kapampangan o ng mga Pampango sa kanilang balagtasan, sa kanya ipinangalan, yan po ay si Juan Crisostomo Soto, kaya yung kanilang balagtasan ay tinatawag po nating Crisotan. Okay, so siya yun po yung author ng maraming mga sikat na akda. Yung hindi ko makalimutan sa kanya is yung Binibining Patupats ng Juan Crisostomo Soto. Aurelio Tolentino naman is sikat na playwright. Actually, kinasuhan siya, kinulong yan siya dahil sa kanyang play. Yung parang kahapon ngayon at bukas. Na-rationalize na natin yan previously guys. 65. Sino ang ama ng panitikang Bisaya? Letter A. Heriberto Gumban, B. Aurelio Tolentino, si Claro Caluya, or letter D. Leon Pechay. Kapag ama ng panitikang Bisaya naman po, ang itinuturing dyan is Heriberto Gumban. Again, Heriberto Gumban. Ama ng panitikang Bisaya, Heriberto Gumban. 66. Sino ang may akda ng Tulang Giting ng Bayan? Letter A. Francisco Soc Rodrigo, B. Remy Alvarez Alba, C. Jocelyn David, or letter D. Romulo Alenio Caralipio. Again, hinahanap natin is may akda ng Tulang Giting ng Bayan. A. Francisco Soc Rodrigo, B. Remy Alvarez Alba, C. Jocelyn M. David, or letter D. Romulo Alenio Caralipio. Okay, pag may akda po ng Tulang Giting ng Bayan, yan po ay si Francisco Soc Rodrigo.
67. Alin sa mga sumusunod ang itinuturing na pangmasang babasahin na karaniwan nakasulat sa wikang Filipino na tinaguriang sensationalized journalism? Letter A, tabloid, B, comics, C, broadsheet, or letter D, magazine? Again, tinuturing na pangmasang babasahin na karaniwan nakasulat sa wikang Filipino na tinaguriang sensationalized journalism. Letter A, tabloid, B, comics, C, broadsheet, or letter D, magazine? Okay, so actually guys, sa pagpag-aral natin ng pamahayagan or pamamahayag, it's not just on the thought, pero parang nag-evolve siya to be like that. Na kasi yung sinasabi natin pangmasang babasahin or mass media kasi yan sila. Okay, broadcast, no, pangmasa. Now, pag sinasabi naman nating sensationalized journalism, kasi yun parang nagiging ano na siya, minsan parang mayroong mga katawa-tawa, hindi talaga siya formal. Minsan din ginagamitan ng mga lalawiganing antas ng wika. Pero yung main isa din sa pinag-iba nila is yung isa diyan is mas malaki yung sukat, yung isa naman is yung mas maliit na kadalasan nating nababasa. Okay, so pag yan po yung tanong, pangmasa na karaniwan nakasulat sa wikang Filipino or even just sa mga ano ba yan, mga katutubong wika, no? Yung mga Bisaya, mga iba pa, yan po yung tinatawag nating tabloid. Okay, so mas maliit po siya, yung malaking version na sinasabi ko, that is broadsheet. So yung hinahanap nating kaibahan nila is unang-una yung size. Mas maliit si tabloid, si broadsheet naman yung mas malaki. Ano ba yung halimbawa ng tabloid? Yun po yung matatagpuan ninyo. Halimbawa, nagpunta kayo sa barber shop, meron po mga tabloid doon or yung mga binibenta ng sa mga simbahan, sa labas ng simbahan, mga ganun. Yung mababasa mo patungkol sa community. Minsan, yun yung may mga parang joke na mga balita. Pero hindi naman po palagi. No? Depende po yan sa reputation ng source. Okay? Pag broadsheet naman, usually talagang formal and kadalasan po nating nababasa na broadsheet is of course yung mga pangunahin po nating broadsheet katulad po ng Inquirer, Manila Bulletin, and Philippine Star. So yun po yung broadsheet, mas malalaki. Comics is of course yung may mga parang conversation na may mga ulap-ulap, ayan. And then magazine, iba din po yon, of course. Nakakita naman tayo siguro lahat ng magazine, ano. So yan. 68, alin ang isang grapikong medium na ang salita at larawan ay ginagamit upang ihatid ang isang salaysay o kwento? Letter A, magazine, B, dagli, C, tabloid, or letter D, comics. So yan yung sinabi ko kanina na parang mayroong mga salaysay or like conversation na kalagay sa parang mga balloon na yung mga conversations nila kung saan serye siya, no? Yan po yung comics, okay? Comics. And 69, sino sa mga sumusunod ang lumikha ng comics na ang Panday? Letter A, Tony Velasquez, B, Carlo J. Caparas, C, Jerry Alangilan, or letter D, Francisco Coaching? Okay, so lumikha ng comics na ang Panday, yan po ay Carlo Caparas or Carlo J. Caparas. 70, aling magazine noong 1907 na pag-aari ni Lope K. Santos at kung saan siya ang naging editor din, tinatalakay ang isyong pampolitika, lipunan at kultura. Letter A, Liwayway, B, Tilembang, C, Lipang Kalabaw, or letter D, Dilim. Okay, pag-aari po ni Lope K. Santos noong 1907, tumatalakay sa isyong pampolitika, lipunan at kultura, yan po ay ang Lipang Kalabaw. Again, Lipang Kalabaw. Okay, so I guess that's it for our 70 items na rationalization, guys. We will now proceed to our run-through. Okay, balikan lang po natin and then we are done with our regular coaching session.
Wait lang guys, sandali lang po. Proceed na po tayo agad para matapos po natin yung another session na ito. Number 1, anong uri ng panaguri ang may salungguhit na si Joseph ang aking kapatid? Sagot po, tiyak. Again, tiyak. Number 2, alin ang halimbawa ng panghalipanao? Sagot, siya. Again, siya. 3, piliin sa sumusunod ang pinakatamang pangungusap. Sagot, nasira ang sasakyan ko kaya nahuli ako sa pagpapasok or sa pagpasok. 4, mahusay umawit si Jose, patlang ay lagi siyang nagsasanay umawit. Sagot, palibhasa. Again, palibhasa. Number 5, panahon na upang magdilat ng mata at makisangkot sa mga usapin. Ito ay napapahiwatig na, sagot po, magising sa katotohanan. Again, magising sa katotohanan. 6, I take vitamins pero payat pa rin. Aling kaantasan ito ng wika? Sagot, kolokyal. Again, kolokyal. 7, aling antas ng wika ang pangusap na tunay na nakakahalinang pagmasdan ang pagsikat ng araw? Sagot, pampanitikan. Again, pampanitikan. 8. Ginaya ni Roan ang tilaok ng manok kaninang umaga para gisingin ang kanyang kapatid. Anong teorya ito? Sagot po, teoryang bawaw. Again, teoryang bawaw. 9. Aling tanggapan ang may tungkuling magkaroon ng isang wika na gagamitin bilang isang wikang pambansa? Sagot, surian ng wikang pambansa. Again, surian ng wikang pambansa. 10. Sino ang Pangulong nagdeklara na Filipino ang itatawag sa wikang pambansa? Filipino, Corazon Aquino. Again, Corazon Aquino. 11. Binubuo ng ilang simbolo ang baybayin? Baybayin, 17. Again, 17. 12. Ang individual ang siya mismo nagiging tagapaghatid at tagatanggap ng mensahe. Anong proseso ng komunikasyon ito? Sagot po, intrapersonal. Again, intrapersonal. 13. Alin sa mga ito ang palabuuan? Sagot, morpolohiya. Palabuuan, morpolohiya. 14. Kinikilala nito alinman sa tagapaghatid o tagatanggap ng mensahe bilang kasangkot ng pakikipagtalastasan na kapwa lumilikha at tumatanggap ng mga mensahe. Ano ang tinutukoy sa pahayag? Sagot, modelon transaksyonal. Again, modelon transaksyonal. 15. Ala ang layo e. Anong variety ng wika? Sagot po, dialect. Again, dialect. 16. Ang siya ay anong halimbawa ng variety ng wika? Sagot, idiolect. Again, idiolect. 17. Shota, ermat, at erpat ay mga halimbawa ng impormal na salita. Anong antas ito ng wika? Sagot, balbal. Again, balbal. 18. Alin ang hindi katangian ng wika? Sagot, may proseso sa pagbigkas. Again, may proseso sa pagbigkas. 19. Ang pidgin ay sinaunang terminong business. Again, business. 20. Alin ang dalawang dimensyon ng pagkakaroon ng variety ng wika? Sagot, nabuong anyo ng wika at nabubuong wika. Again, nabubuong anyo ng wika at nabubuong wika. 21. Dadalaw sa mga paaralan si Dr. Filimon S. Salas, ang tagapangmahala ng mga paaralan sa lungsod ng Pasay. Sa anong paraan ginamit ang pangalan? Yung Dr. Filimon Salas, that is paksa. Again, paksa. 22. Naku, tumutulo na naman ang mga patlang ng nawasa. Sagot, tubo or pipe. Again, tubo. 23. Ano ang dahilan kung bakit naging masigla ang pagsulat ng mga Pilipino sa magasing liwayway noong panahon ng Hapon? Sagot, nabigyan ng pagpapahalaga ang sariling wika. Again, nabigyan ng pagpapahalaga ang sariling wika. 24. Lumipad patungong Estados Unidos si Jose noong Sabado. Ano ang patlang mong pasalubong para sa kanila? Tanong ni Juana. Sagot, ipinadala. Again, ipinadala. 25. Alin sa mga sumusunod ang tamang pangungusap? Sagot, anak ng isang aktor ang nanalong Binibining Pilipinas Universe. Again, anak ng isang aktor ang nanalong Binibining Pilipinas Universe. 26. Tukuyin kung anong bahagi ng pangungusap ang mga sumusunod. Hinggil sa patubig. Ang mga tumayo, matalino't masipag sa gulang na 8. Sagot po, parirala. Again, parirala. 27. Kasing kahulugan ng salitang may salungguhit. Isang karwahe ang naghatid sa watawat na pinagbuhusan ng husay sa pagtahi. Sagot, pinaglaanan. Again, pinaglaanan. 28. Alin sa mga sumusunod na pangusap ang may kayariang hugnayan? Sagot, ang buhay at pananaw ng mga Pinoy ay pansamantalang nagbabago, subalit may mga bagay na di nag-iiba. Again, ang buhay at pananaw ng mga Pinoy ay pansamantalang nagbabago, subalit may mga bagay na di nag-iiba.
29, makararating ka agad sa iyong patutunguhan kung maglalakad ka. Sagot, ng mabilis. Again, ng mabilis. 30, agad na sumigaw ang bata patlang makitang dumating ang kanyang kapatid. Sagot, ng NANG. 31, ang Batas Commonwealth bilang 184 na pinagtibay ng Kongreso ay nagtatag ng isang. Sagot, surian ng wikang pambansa. Again, surian ng wikang pambansa. 32, aling probisyong pangwika ang nasasaad na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang ito ay dapat pagyabungin pa, salig pa sa mga umiiral na wika sa Pilipinas at iba pang mga wika. Sagot, Artikulo 14, Section 6. Again, Artikulo 14, Section 6. Sa anong panahon ginamit ng mga pari ang wikang Tagalog upang palaganapin ang Kristyanismo sa bansang Pilipinas? Sagot po, panahon ng Kastila. Again, panahon ng Kastila. 34, sa Saligang Batas ng 1935, isinasaad na ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad ng pagpapatibay ng isang wikang pambansa batay sa. Sagot, isa sa mga umiiral na katutubong wika. 35, sino ang unang tagapagtatag at namuno ng wikang pambansa? Sa panahon ng kanyang panunungkulan, pinag-aralan at sinuri ang mga wika na umiiral sa Pilipinas upang piliin ang isa sa mga ito na maging batayan ng wikang pambansa. Sagot po, Jaime C. de Vera. Again, Jaime C. de Vera. 36, sa panahon ng katutubo, taglay na naman ito ang kayahang pagsulat gamit ang matutulis na bagay. Makikita ang patunay na ito sa mga naiukit na nilang panitikan sa mga puno, kawayan, dahon at bato. Ang tawag sa sistema ng pagsulat ng panahong ito ay, sagot po, alibata. Again, alibata. 37, ang panahong ito ang itinuring na gininto ang panahon ng panitikan dahil sa malayang ipinagamit ang katutubong wika lalo na ang Tagalog. Sa malayang paggamit ng wikang Tagalog, naging mabilis ang pag-unlad ng panitikang Pilipino. Ang mga pangyayaring ito ay nagaganap sa anong panahon? Sagot, panahon ng Hapon. Again, panahon ng Hapon. 38, aling saligang batas na nagtatakda ng wikang Tagalog ang opisyal na wika ng Pilipinas? Sagot, Saligang Batas ng Biak na Bato, 1897. 39, alin ang nagpapakita ng wastong pagkakasunod-sunod ng mga pagbabago na gaganap sa alpabetong Filipino? Sagot, alibata, abecedaryo, abakada, alpabeto. 40. Sa patakarang edukasyong bilinggual, itinakda ang paggamit ng dalawang wika bilang magkahiwalay na gamit sa mga tiyak na asignatura. Ano-ano ang mga asignaturang ito? Sagot, Filipino at Ingles. Again, Filipino at Ingles. 41. Sa kasalukuyan, ito ang bumabalangkas ng mga layunin at nagpapatupad ng mga programa para sa pagpapaunlad at pagpapalaganap ng wikang Filipino at iba pang wika ng Pilipinas. Ano ito? Sagot, Komisyon sa Wikang Filipino. Again, Komisyon sa Wikang Filipino. 42, ayon sa Artikulo 14, Section 7 ng Saligang Batas ng 1987, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas batay sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo ay Filipino at Ingles. Again, Filipino at Ingles. 43, ilan ang bilang ng bagong alpabeto? Sagot, 28. Again, 28. 44, ang paraan ng pagbasa ng mga letra ng bagong alpabeto ay alinsunod sa bigkas Ingles. Again, bigkas Ingles. 45, nagkakaroon lamang ng diwa ang kahulugan ng isang salita kapag ito ay nagiging bahagi ng isang. Sagot, pangungusap. Again, pangungusap. 46, sa mga salitang hiram sa Ingles o Kastila, alin sa mga sumusunod ang tamang pagbaybay sa Filipino? Sagot, letter D, transportasyon na SY, transportasyon. 47, naging mahirap ang pagsasalin ng mga idiomatikong ekspresyon sa isang tagapagsalin kung hindi niya alam ang taglay na. Sagot, kultura ng bansa. Again, kultura ng bansa. 48, ang panghiram ng Filipino mula sa mga salita ng iba't ibang wika tulad ng pinakbet, saluyot, karate, jeep ay tinatawag na panghiram na kultural. Again, kultural. 49,
Naging marupok ang mga upuan dahil sa nababad ito sa pag-ulan kahapon. Aling pagbabagong morpoponemiko ang naganap sa salitang may salungguhit? Sagot, pagpapalit ponema. Again, pagpapalit ponema. 50. Masayang tumakbo ang mag-ina papunta sa kanilang tahanan. Anong bahagi ng pananalita ang may salungguhit na salita? Tumakbo, pandiwa. Again, pandiwa. 51. Alin sa mga sumusunod ang itinuturing na isang katutubong anyo ng pagtula ng mga hanunuo mangyan na may sukat na pipituhin ang bawat taludtod? Sagot po, ambahan. Again, ambahan. 52. Alin sa mga sumusunod ang isang uri ng paawit na sagutan sa tradisyong oral ng mga Ilocano? Sagot, dalyot. Again, dalyot. 53. Alin sa mga sumusunod ang isang awiting bayan ng mga Kalinga na nagpapahiwatig ng masayang pagbati sa panauhing dumalo sa kasal o anumang masayang okasyon? Sagot, salidumay. Again, salidumay. 54. Ang Tagulaylay ay isang matandang awit ng kalungkutan sa sagot, Katagalugan. Again, Katagalugan. 55. Ang Balitaw ay kombinasyon ng awit, sayaw at debate ng lalaki at babae na nagmula sa tradisyon ng mga sagot, Cebuano. Again, Cebuano. 56. Ano ang isang katutubong panitikan ng mga Hiligaynon na binubuo ng dalawang linya at magkakatugma ang mga dulong tunog ng mga ito? Sagot, hurubaton. Again, hurubaton. Next po tayo, 57. Saan nagmula ang awitin ng pag-ibig na baleleng? Sagot, Samal Sulu. 58. Alin sa mga sumusunod ang isang payo o talumpating patula ng mga tausog na karaniwang ginagamit sa panliligaw at bilang bahagi ng ritual sa kasal? Sagot, daman. Again, daman. 59. Alin sa mga sumusunod ang kabilang sa mga epiko ng Ifugao? Sagot, hudhud at alim. Again, hudhud at alim. 60. Alin sa mga sumusunod ang kabilang sa epiko ng mga Moro? Sagot, Bantugan at Daramoki a Babay. Again, Bantugan at Daramoki a Babay. 61. Alin sa mga sumusunod ang kabilang sa epiko ng mga Tagbanwa? Sagot, Dagoy at Sudsud. Again, Dagoy at Sudsud. 62. Sino ang tinaguriang ama ng panitikang Iloco? Sagot po, Pedro Bucanig. Again, Pedro Bucanig. 63. Alin ang isang napakahabang epikong bayan ng mga Meranao? Sagot, Darangen. Again, Darangen. 64. Sino ang itinuturing na ama ng panitikang Kapampangan? Sagot, Juan Crisostomo Soto. Again, Juan Crisostomo Soto. 65. Sino ang ama ng panitikang Bisaya? Sagot, Heriberto Gumban. Again, Heriberto Gumban. 66. Sino ang may akda ng tulang Giting ng Bayan? Giting ng Bayan, Francisco Soc Rodrigo. Again, Francisco Soc Rodrigo. 67. Alin sa mga sumusunod ang itinuturing na pangmasang babasahin na karaniwang nakasulat sa wikang Filipino na tinaguriang sensationalized journalism? Sagot po, tabloid. Again, tabloid. 68. Alin ang isang grapikong medium na ang salita at larawan ay ginagamit upang ihatid ang isang salaysay o kwento? Sagot, comics. Again, comics. 69. Sino sa mga sumusunod ang lumikha ng comics na ang Panday? Sagot, Carlo J. Caparas. Again, Carlo J. Caparas. 70. Aling magazine noong 1907 na pag-ari ni Lope K. Santos at kung saan siya naging editor din? Tinatalakay nito ang mga isyong pampolitika, lipunan at kultura. Sagot po, Lipang Kalabaw. Again, Lipang Kalabaw.
Okay, so that's it po para sa ating 70 item na rationalization and run through para po sa ating huling session ng ating regular coaching. And katulad po ng sinabi namin, so we will have final coaching na po after the this session. So we will just wait. We are just waiting actually for the announcement of Teacher Seppi regarding that, kung kailan man po. And I think ma-communicate din po yan sa inyo if you will still be in our final coaching. But I invite you all, kasi parang iba yata yung group for the, if hindi ako nagkakamali guys, parang iba yata yung group for the final coaching. So please still join, no, kasi marami ding mahalaga na items. Actually, from pre-final to the final coaching, there are really important items. But doon sa final coaching, mabilisan din, and then yung mga pinakabago nating resources, yung iraran po namin. So please, no, join din kayo doon kung merong resources, enough resources, so that talagang fully prepared sa majorship ninyo. Okay, so I think that's it po for today, and Happy National Heroes Day po sa lahat. Kasi today is a holiday, National Heroes Day. God bless everyone and manifest po kayo, no? LPT by December 2025. God bless guys. Goodbye.